Kung paanong walang silbi ang ilaw kung wala itong nililiwanagan, gayon din ang tao na walang tinutulungan. Walang silbi ang ating buhay, walang kahulugan kung hindi tayo gumagawa ng kabutihan. Amen? At kung paanong ang asin ay inihahalo sa ulam, sa pagkain, para ito'y magkaroon ng lasa at kabuluhan, gayon din ang buhay natin. Kapag tayo ay nagbibigay ng sarili natin sa iba, kapag tayo ay humahalo sa pamayanan upang magkalat ng pag-ibig ng Diyos, binibigyan natin ng lasa ang mundo at mas nagiging makahulugan ang buhay na ginagalawan natin sa mundong ito. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to his disciples, "You are the salt of the earth, but if salt loses its taste, with what can it be seasoned? It is no longer good for anything, but to be thrown out and trampled underfoot. You are the light of the world. A city set on a mountain cannot be hidden. Nor do they light a lamp and then put it under a bushel basket. It is set on a lampstand, where it gives light to all in the house. Just so, your light must shine before others, that they may see your good deeds and glorify your heavenly Father." The Gospel of the Lord. Good morning, everyone. We are mistaken if we think that it is enough not to do bad things while we are not doing anything good at all. May mga tao kasi niisip, okay na yung wala kang ginagawang masama at wala kang natatapakang ibang tao. Okay na yon. And let me say it to you, very straightforward. Hindi okay yon. Kung wala kang ginagawang masama, wala kang tinatapakang ibang tao, pero wala ka rin ginagawang mabuti, walang kwenta yon, walang ambag yon. Because the point of the gospel today is very clear. You should be light of the earth, you should be salt of the earth, and light of the world. Our goodness is useless if it is not being felt by other people. Last Sunday, we reflected upon the gospel which tells us that all our difficulties shapes us to become better persons. It makes us holy. Sufferings, when endured patiently, will make us become better persons, will make us holier people. But holiness and goodness is not enough. Holiness and goodness should be felt by other people through our good deeds. True good people are people who are doing good to others. Ang totoong mabuting tao, gumagawa ng mabuti sa kapwa-tao. Pakiulit nga, ang totoong mabuting tao, gumagawa ng mabuti sa kapwa-tao. Hindi tayo pinababanal ng Diyos at ginagawang mabuting tao para lang manatili sa atin yung kabutihang iyon. Ang nais ng Panginoon, maibahagi natin sa ating kapwa yung kabutihang tinanggap natin mula sa Kanya. That is why the Lord is using the image of light and salt. Why? Why do you turn on the lights? Just to stare at the light? Nagbubukas ba kayo ng ilaw para titigan yung ilaw? Yes or no? No. Kaya nyo binubuksan yung ilaw kasi may gusto kayong maliwanagan ng ilaw. You want to see, that is why you open the lights. Not to see the light, but to allow the light to enlighten that which you want to see.
Ganon din ang isang Kristiyano. Hindi tayo nagiging mabuti para lang titigan tayo ng ibang tao. Hindi. Kaya tayo nagiging mabuti para maliwanagan yung iba, para maramdaman nila yung kabutihan ng Diyos sa pamamagitan natin. Sabi nga ni St. Thomas Aquinas, it is better to illuminate than to merely shine. Pakiulit nga po, it is better to illuminate than to merely shine. Kaya huwag kang istariray, nakikinang-kinang lang. Dapat, nagbibigay liwanag ka sa ibang tao, and our first reading is very clear on that. That we can give light to the world by feeding the hungry and helping the poor. Sa pagtulong natin sa mga nangangailangan, nagbibigay tayo ng liwanag sa mundo. Kahit simpleng mga mabubuting gawa lang eh. Halimbawa, my dear students, my dear young people who are here, do you know that whenever you put the things in their proper places in your homes, you are giving light in your homes and in your parents' lives. Kapag nililigpit nyo yung higaan nyo sa umaga nang hindi kayo inuutusan, nagbibigay liwanag din kayo sa inyong mga magulang at sa inyong tahanan. Tama ba ako, mga magulang? Kapag inilalagay ng mga anak ninyo yung kanilang mga pinagbihisan sa tamang marumihan, hindi ba't nagbibigay liwanag sila sa inyong bahay at sa inyong buhay? Yes or no? So, my dear brothers and sisters, especially the children who are here, mga anak na naririto, sana kahit hindi kayo inuutusan, magbigay kayo ng liwanag sa inyong tahanan sa pamamagitan ng maliliit na kabutihan na pwede ninyong itulong sa inyong tahanan. Amen ba yon? Salt. Jesus uses the image of salt because it gives taste. Nagbibigay lasa ito sa mga bagay na matatabang. At ganun din dapat ang bawat Kristiyano. Sa mga taong tinatabangan sa buhay, tayo ang dapat nagbibigay ng lasa para sila'y magkaroon ng gana. Maraming nagsisimba kapag araw ng linggo, wala nang gana sa buhay. Kaya nga humihingi sila ng pag-asa mula sa Panginoon. Pero hindi lang naman Panginoon ang nakapagbibigay ng pag-asa. Kagaya ng sinabi ko kanina, pinapataloy niya sa atin ang kanyang kabutihan para ang kapwa natin ay hindi lang makatagpo ng liwanag, kundi makaramdam ng pag-asa sa pamamagitan natin. Tayo ba'y nagbibigay ng gana sa isa't isa? Yung bang mga nawawala na ng gana sa buhay, kapag nakausap natin, kapag nakita tayo, nagkakaroon ng gana? Tingnan nga po ninyo yung katabi ninyo. O, ginanahan ba kayo o naumay kayo? See, those smiles can inspire other people. Yes or no? A simple smile can give taste in our barren lives. Yung simpleng pagngiti natin sa kapwa natin, nakapagdudulot ng pag-asa yan. Kaya sana nga, wag tayong simangot, lalo na pag nandito tayo sa simbahan. Amen? Para makapagbigay tayo ng pag-asa sa mga taong nawawala na ng gana sa buhay. That is our mission, my dear brothers and sisters in Christ, to be light of the world and salt of the earth. And therefore, as a church, it is also our mission to speak up whenever the world is in darkness. Kapag ang mundo ay nadidiliman dahil sa mga kasinungalingan, dahil sa mga katiwalian, dahil sa mga maling nangyayari sa ating lipunan, huwag sana ninyong mamasamain kapag nagsasalita ang simbahan. Kasi minsan sasabihin natin, Father, separation of church and state. Mag-focus na lang kayo mga pare sa pagpapabanal ng mga tao sa simbahan. No! Our Lord did not say that. Our Lord established the church so that it becomes an agent of conscience in society. Just like the salt, it is meant to be mingled with food. Just like salt, hindi po pwedeng wala itong silbi kung tayo lang sa simbahan ang mag-uutuan.
At ang katotohanan ay ipapahayag lang dito sa loob ng simbahan? No. Ang misyon ni Kristo, yung katotohanan ng kanyang mabuting balita, dapat maging kasahog din ng usaping panlipunan. So when there are laws being proposed that are against human dignity and against the will of our Lord, against the sanctity of marriage, for example, against the dignity of human life, then the church should speak out. Because the church is the salt of the earth and light of the world. Hindi po pwedeng manatiling nananahimik ang simbahan kapag ang tinatapakan na ay ang utos ng Diyos at ang dignidad ng tao. Amen? Yun ang nakakalungkot Tayo, okay na sa atin yung wala tayong tinatapakang tao. Pero kapag mayroong mga politiko na tinatapakan ang karapatang pantao, porket sila'y inyong ibinoto, nagagalit sa simbahan dahil nasasagasaan ang mga paborito ninyong politiko. Wag ganun. Kasi, the church exists not only for herself, but the church exists as an agent of God's goodness and God's conscience to the world. Walang silbi ang simbahan na hindi nagsasalita para makonsensya ang lipunan. Yun ang alat, yun ang lasa na ibinibigay ng simbahang itinatag ng Panginoon. And as Christians, it is our duty to stand up for what is right, to proclaim what is true, regardless of who sits there at the thrones of power. Amen ba yun? Kaya wag sasama ang loob kapag ang simbahan ay nagsasalita sa mga usaping panlipunan. Hindi po nakikialam. Nakikisahog, oo. Dahil ganun ang silbi ng asin, isinasahog sa pagkain para magkaroon ng lasa at hindi mawala ng gana ang tao. Amen ba yon? Edmund Burke, a renowned author once said, "The only necessary thing for evil to triumph in the world is that the people will do nothing good, or if the people will stop doing good." Ang tanging pamamaraan daw para magtagumpay ang kasamaan sa mundo ay kapag tumigil ng gumawa ng mabuti ang tao. Gusto niyo bang mamayani ang kasamaan sa mundo? Do you want evil to triumph in the world? Yes or no? Then start doing good now. If you are truly good, then you will do good. Ang totoong mabuting tao, gumagawa ng mabuti sa kapwa-tao. And just a word of caution. Sometimes when you do good to other people, it is not always appreciated. Let us accept the truth. Even if you do good to others, it is not always appreciated. Alam nyo mga magulang, mga anak ninyo, nagsisikap naman magpakabuti yan Tama ba ako mga bata? Pero minsan hindi nyo na-appreciate. Parang laging kulang. Tumaas na nga ng, di ba, no nakaraang grading period, 75, naging 76. Dapat matuwa ka na, di ba, nag-improve Pero sometimes kulang pa din. No? Unti-unti, tumutulong sa gawaing bahay kahit hindi inutusan. Niligpit yung higaan, kulang pa rin. Inilagay yung damit dun sa marumihan, kulang pa rin. Naghugas na ng pinggan, kulang pa rin. I know. Palaging kulang. Pero sana na-appreciate natin ang bawat isa. Amen ba yon? Pero alam ninyo, tanggapin natin ang totoo. Hindi tayo palaging ma-appreciate ng ibang tao. At kung minsan pa nga, mamasamain pa ng iba yan. Yung mabuting ginagawa mo, mamasamain pa ng iba yan. O may mga bata, pagka gumagawa ng mabuti, baka nakita nyo nagwawalis. Ano iniisip ng magulang? Ano na naman ang ipagpapaala mo? O magkano na naman ang kailangan mo? Diba? Pinag-iisipan ka ng masama. Listen to me. If you are doing good, and no one appreciates you, it's okay. Do good, nevertheless. Gawin mo pa rin yung mabuti, dahil ang paggawa ng mabuti ay hindi pag-iipon ng utang na loob mula sa ibang tao. We do good
because we deserve compliment or thanks. We do good because we obey the Lord who bids us to do good. Gumagawa tayo ng mabuti hindi lang dahil gusto natin, hindi para mangutangan ng loob ang ibang tao sa atin, kundi unang naging mabuti ang Diyos sa atin at bilang pagsunod sa Kanya na nag-uutos sa ating maging asin at ilaw ng mundo, gagawa tayo ng mabuti, may pasasalamat man o wala. Do I hear an amen? Because this is what the gospel says to us. Your light must shine before others, that they may see your good deeds and glorify your heavenly Father. To glorify who? Our heavenly Father. Kaya nga kahit si Saint Paul, ang sabi niya, kahit nahihirapan ako, kahit marami akong ginagawa para sa inyo, wala naman akong ibang maipagmamalaki kundi ang pangalan ni Jesus. I seek not glorification for myself, but only in the name of Jesus. At sana ganun din po tayo. Ginagawa natin ng isang bagay na mabuti, hindi para tayo'y magkamit ng pasasalamat at papuri, kundi maparangalan ang Panginoon. So for me, whenever people compliments me for any good deed that I do, or for any inspiration that I imparted to them, pag may pumupuri sa akin, Father, ang ganda ng homily mo. Father, thank you sa mabuting ginawa mo. Anong sinasabi ko? Tanong niyo sa akin, ano? Thank you, and thanks be to God. Or, you're welcome, thanks be to God. Pakiulit nga po. You're welcome, thanks be to God. And in Filipino, what do we say? Walang anuman, salamat sa Diyos. Pakiulit. Kapag pinasasalamatan tayo ng mga tao, we just allow the light of God to shine through us. And we are just doing our mission as salt of the earth para magbigay ng gana sa mga taong nawawala na ng pag-asa. And so, my dear brothers and sisters in Christ, this Sunday, let us recommit ourselves to be salt of the earth and light of the world. Because the true meaning of our existence as Christians lies in the way we give ourselves to others. Kung paanong walang silbi ang ilaw kung wala itong nililiwanagan, gayon din ang tao na walang tinutulungan. Walang silbi ang ating buhay, walang kahulugan kung hindi tayo gumagawa ng kabutihan. Amen? At kung paanong ang asin ay inihahalo sa ulam, sa pagkain, para ito'y magkaroon ng lasa at kabuluhan, gayon din ang buhay natin. Kapag tayo ay nagbibigay ng sarili natin sa iba, kapag tayo ay humahalo sa pamayanan upang magkalat ng pag-ibig ng Diyos, binibigyan natin ng lasa ang mundo at mas nagiging makahulugan ang buhay na ginagalawan natin sa mundong ito. Be salt of the earth and light of the world. Amen. Kung na-bless ka sa pakikinig sa pagninilay na ito, siguradong mabe-bless din ito ang mga taong kakilala mo. Kaya ano pang hinihintay mo? I-share mo na ito sa iyong mga kaibigan at sa iyong mga kapamilya. At huwag mong kalimutan na mag-like at subscribe dito sa ating YouTube channel. At gayon din naman mag-follow sa aking mga social media platforms sa Facebook, Instagram, X at TikTok para manatiling updated sa mga ini-upload kong content. Gayon din naman, maaari ninyong masundan ang aking araw-araw na pagninilay, daily content ito, sa Hallow app. Ito po ang #1 prayer app sa buong mundo na madadownload nyo lang ng libre sa inyong Google Play Store at Apple App Store. O kaya naman, hanapin ninyo ang aking mga podcast araw-araw, ang Pagninilay Ngayon ni Father Franz Dizon sa Spotify. Kung naisa man ninyo na magpaabot ng tulong para sa pagpapatuloy ng ating ministry, magpadala lamang ng message sa ating page para sa mga detalye. Muli, ako po si Father Franz Dizon ng Sa Madaling Sabi, mula po dito sa parokya ng San Martinan Tours, Pandiocesis na Dambana ng Mahal na Poon ng Cruz Sawawa, Bocaue, Bulacan. Mga ka-SMS, let us share the message of salvation.